Isang buwan ng bawal na pagnanasa, isang kasal ng interes at isang marangyang impyerno na mabubuwag dahil sa mga lihim ng magkapatid. Para sa maganda at tikalidad na buhay ng kanyang mga magulang, handang itapon ni Hailey ang kanyang sariling puso. Nang bumagsak ang kanilang kumpanya at makulong kanyang ina at ama dahil sa malupit na patibong, wala siyang ibang naging sandigan kundi tanggapin ang kasunduang magpakasal sa malamig ngunit napakayamang panganay na tagapagmana ng pamilya Lopez, si Antonio. Subalit bago tuluyang isuko ang kanyang kalayaan sa isang kasal na walang pag-ibig, ninais ni Hailey na makatikim ng kahit isang buwan lang ng ligaya. Sa tulong ng isang lihim transaksyon, kumuha siya ng isang misteryoso at matipinong escort boy na nagpakilala lamang bilang si Sebastian. Sa loob ng 30 gabi, si Sebastian na naging takbuhan niya ang naging tagapakinig sa kanyang mga iyak at ang lalaking nag-angkin sa kanyang puso at katawan sa pinakamapusok na paraan. Walang pangalan, walang nakaraan, pero purong pagnanasa lamang. Ngunit ang akala ni Hailey na huling gabi ng kalayaan, siya palang simula na isang impyerno ng mga lihim. Sa mismong araw ng kanilang marangyang engagement banquet, sa harap ng buong alta lipunan, isang malaking pagsabog ang yayanig sa pamilya Lopez. Isang ambisyosang babaeng nagngangalang Mia ang eksena upang ipagsigawan na siya ay buntis at si Antonyong ama. Sa gitna ng matinding kaguluhan at galit na matandang Don, isang pamilyar na figura ang lilitaw mula sa anino. Ang escort boy na nagmamay-ari kay Hailey sa loob na isang buwan ay hindi isang hamak na bayarang lalaki. Siya si Sebastian Hanley Lopez, ang rebeldeng bunsong kapatid ng kanyang sariling fiancé. Magsisimula ang isang mapanganib na laro ng kapangyarihan, pag-ibig at paghihigante. Mapipilitan si Sebastian na magbalik sa negosyo at agawin ng pagiging tagapagmana upang mailigtas si Hailey mula sa kahihiyan at sa mga kamay ng kanyang kapatid. Subalit hindi papayag si Mia. Handang pumatay, mandaya at mag-kidnap si Mia upang masiguro na sa kanya mapupunta ang yaman ng mga Lopez. Kahit pang ibig sabihin nito mabulok sa madilim na piitan ang matandang Don. Mula sa mga maririwasa at salyadong mansyon hanggang sa mga abandonadong gusali ng krimen, masusubok kung hanggang saan ang kayang itaya na Sebastian para kay Hailey. Sinong tunay na magtatanga ng gintong crest ng pamilya Lopez? At sa pagdating ng huling pagtotoo sa harap ng altar, kanino nga ba tapat ang puso ng isang babaeng nagmahal sa maling kapatid? Isang kwentong may pagnanasa na sumasabog sa bawat pahina, mga planong nakamamatay at wagas na pag-ibig na walang sinasanto. Basahin ang kwentong pupukaw sa inyong gabi. Bumigat ang bawag paghinga ni Hailey habang nakatitig sa salamin ng mamahaling suite ng Penthouse Hotel. Sa labas, sumasayaw ang mga ilaw sa lungsod, ngunit sa loob ng kanyang dibdib may unti-unting namamatay na pag-asa. Isang buwan nang nakalipas mula nang gumuho ang kanyang mundo. Ang kumpanya ng kanyang mga magulang na itinayo sa loob ng ilang dekada ay biglang bumagsak sa bangkarote na naging sanhi ng agarang pagkakakulong ng kanyang ina at ama dahil sa mga peking akusasyon ng estafa at malaking pagkakautang. Upang maisalba ang kanyang pamilya mula sa tuluyang pagkabulok sa malamig na rehas, walang ibang pagpipilian ng dalaga kundi ibenta ang sarili sa isang kasunduan. Tinanggap niya ang alok ng makapangyarihang pamilya Lopez, ang maikasal sa panganay na anak at malamig tagagmana na si Antonio Lopez. Kapalit nito ang agarang paglaya ng kanyang mga magulang, ang pagbura sa kanilang mga utang at ang muling pagbuhay sa kanilang ari-arian. Isang kasal ng interes, isang transaksyon kung saan ang kanyang katawan at kalayaan ang naging kabayaran. Ngunit bago ang nakatakdang engranding engagement banquet na tuluyang magtatali sa kanya sa isang hawla, ninais ni Hailey na maranasan ang kalayaan, kahit sa huling pagkakataon lang. Sa pamamagitan ng isang lihim at pribadong ahensya, kumuha siya ng isang escort boy na makakasama niya sa loob ng isang buwan. Isang lalaking walang pakailam sa kanyang nakaraan, walang alam sa kanyang pangalan at babayaran lang para sa kanyang oras. Ang lalaking yon ay nagpakilala lamang sa maikling pangalang Sebastian. Sa nakalipas sa 30 araw, si Sebastian na naging kanlungan niya sa gitna ng unos. Siya ang nakikinig sa mga hagulgol ni Hailey sa hating gabi, ang nagpapatawa sa kanya sa mga sandaling gusto niya ng sumuko, at ang lalaking nag-angkin ng kanyang puso't katawan sa mga gabing puno ng pahungulila. Sa piling ni Sebastian, hindi siyang problemadong anak na may bitbit na mabigat na krus. Siya lang si Hailey, isang babaeng malayang nagmahal at mahalin. Ito na ang huling gabi natin, Sebastian.
Bulong ni Hailey habang nakasubsob ang mukha sa matipunong dibdib ng lalaki. Pilit na nilalasap ang init ng balat nito. Naamoy niya ang pamilyar na bango ng musk at mamahaling pabango nito na unti-unti nang naging metsa ng kanyang natatanging kaligayahan. Hinaplos na si Bastian ng mahabang buhok ng dalaga. May kakaibang lungkot at lalim sa madidilim nitong mga mata na matagal nang di mawari ni Hailey. Hindi to kumikilos tulad ng isang hamak na bayarang lalaki. May otoridad at kisig to na mahirap ipaliwanag. Sigurado ka ba talaga sa desisyon mo, Hailey? Mababa at paos ang boses ni Sebastian, ngunit bakas ang pakiusap. Pwede naman natin gawa ng paraan. Hindi mo kailangan ipamigay ang buhay mo sa isang lalaking hindi mo naman kilala at hindi mo mahal. Manatili ka na lang sa akin. Umiling si Hailey habang mabilis na pumapatak ang mga luha sa kanyang pisngi. Hinawakan niya ang mukha ng lalaki. Hinahaplos ang matangos itong ilong at perpektong panga. Hindi mo naiintindihan, Sebastian. Isang hamak na escort boy ka lang at habang buhay ako magpapasalamat sa isang buwan ibinigay mo sa akin. Binuhay mo ang patay kong puso pero kailangan kong isalba ang mga magulang ko. Si Antonio Lopez na ang may kapangyarihan at bilyon-bilyong yaman na kayang gumawa noon. Magkaiba ang mundo natin? Hindi na sumagot sa Sebastian. Isang matalim na ngiti ang dumaan sa mga labi nito na hindi napansin ni Hailey. Sa halip na magsalita, siniil ng lalaki na isang mapusok, marahas at madamdaming halik ang dalaga. Isang halik na tila nagsasabing hindi siya papayag na matapos ang lahat sa gabing iyon. Ang silid na naging saksi sa kanilang huling hininga ng kalayaan. Ang bawat pagdaop ng kanilang mga balat, ang bawat ungol ng pagnanasa at ang mahihigpit na yakap ay tila isang ritual ng pamamaalam. Ramdam ni Hailey ang bigat ng tadhana, ngunit pilit niyang tinanim sa kanyang isip na ito na ang huling gabi na mararamdaman niya ang tunay na pag-ibig. Pagsapit ng umaga, kailangan niya nang harapin ang kanyang realidad bilang pag-aari ng isang Lopez. Dumating ang araw na pinakakinatatakutan at pinakahintay ni Hailey. Ang engranding engagement banquet sa Encantada at nagniningning na ballroom ng pamilya Lopez. Ang buong bulwagan na pupuno ng mga kristal na chandelier, mga mamahaling bulaklak at ang mga pinakamakapangyarihang tao sa altalipunan. Naroon ang mga sikat na negosyante, mga politiko at ang mga naglalakihang kamera ng mga mamamahayag na sabik saksihan ng pagsasanib ng dalawang kinalang pamilya. Suot ang isang pasadyang puting kasuotan na gawa sa mamahaling sutla, tila isang perpektong reyna si Hailey sa paningin ng lahat. Maningning ang kanyang itsura, ngunit sa ilalim ng makapal na kolorete at pilit ng ngiti, may unti-unting namamatay na pag-asa sa kanyang dibdib. Paulit-ulit bumabalik sa kanyang isipan ang bango at mahalik na Sebastian mula kagabi. Yon ang kanyang huling gabi ng kalayaan at ngayon narito na siya sa simula ng kanyang habang buhay na hawla. Nang magsimula ang opisyal na programa, umakyat sa entablado ang matandang Don Lopez, ang patriarch ng pamilya na kilala sa pagiging istrikto at walang awa sa negosyo. Kasunod nito ang pagpapakilala sa panganay na anak. Mga kaibigan, formal ko pong pinapakilala ang aking panganay na anak at ang susunod na hahawak ng ating imperyo, si Antonio Lopez at ang kanyang magiging kabiyak, si Hailey. Opisyal na pahayag ng matanda na sinunda na masigabong palakpakan. Naglakad si Antonio patungo sa tabi ni Hailey. Gwapo, makisig at mukhang kagalang-galang si Antonio sa kanyang itim na tuxedo. Ngunit nang magtagpo ang kanilang mga mata, walang maramdaman si Hailey kundi ang malamig at emosyon bakanting obligasyon. Walang spark, walang buhay. Akmang hahawakan na ni Antonio ang nanginginig na kamay ng dalaga upang isuot ang engagement ring nang biglang bumukas ng malakas ang dambuhalang pinto ng ballroom. Isang malakas na kalabog ang umaningaw-ngaw, dahilan upang mapatigil ang musika at lumingon lahat ng bisita. Isang magandang babae na may magulong buhok at umiiyak ang pumasok. May hawak na mga medikal na dokumento. Siya si Mia. Itigil ang kasal na to? Sigaw ni Mia na umalingaw-ngaw sa buong bulwagan, sapat para makuhang atensyon ng mga mamamahayag na agad nag-flash ng kanilang mga kamera. Antonio, hindi mo pwedeng pakasalan ng babaeng yan? Patuloy na hiyaw ni Mia habang naglalakad sa gitna ng red carpet. Habang ang mga gwardya ay nag-aalinlangan kung haharangin ba ito dahil sa hamak nitong tiyan. Buntis ako at ikaw ang ama ng dinadala ko. May katibayan ako? Nagkagulo ang mga bisita. Ang mga bulungan naging parang bubuyog na pumuno sa silid.
Ang matandang Don Lopez ay napatayo mula sa kanyang VIP seat. Namumula ang buong mukha sa matinding galit at kahihiyan. Tumingin siya kay Antonio nang may nagbabantang mga mata. Bago pa man makasagot si Antonio o makakilos sa mga bodyguard upang ilabas si Mia, isa pang figura ang pumasok mula sa madilim na pasilyo ng ballroom. Isang matangkad, may pambihirang kisig at formal na lalaki na nakasuot ang naglakad patungo sa unahan ng may mabibigat at may otoridad na hakbang. Nalaglag ang panga ni Hailey. Ang kanyang puso biglang tumibok ng napakabilis, tila lalabas sa kanyang dibdib. Parang huminto ang ikot ng mundo at nawalan ng hangin ang buong ballroom nang makilala niya kung sinong kararating lang. Walang iba kundi si Sebastian, ang kanyang escort boy. Anong kaguluhan to sa mismong pagtitipo ng ating pamilya? Malamig at baritonong tanong ni Sebastian. Ang boses ay puno ng kapangyarihan at malayong malayo sa malambing na lalaking kasiping ni Hailey kagabi. Sebastian, gulat ngunit may bakas ng ginhawang sambit ni Antonio. Mabutit nakarating ka, kapatid. Akala ko hindi mo sisiputin ang engagement ko. Kapatid? Ang salitang yon, parang isang dambuhalang kidlat na gumuhit sa utak ni Hailey. Parang binuhusan siya ng kumukulong tubig na sinundan ng yelo. Ang escort boy na nakasama niya sa loob ng isang buwan, ang lalaking pinag-alayan niya ng kanyang buong sarili, ng kanyang mga pinakamalalim na lihim at ng kanyang puso ay walang iba kundi si Sebastian Hanley Lopez, ang rebeldeng bunsong kapatid ng kanyang sariling fiancé. Nagtagpo ang kanilang mga mata sa gitna ng napakagulong ballroom. Nakita ni Hailey ang halo-halong emosyon sa mukha ni Sebastian. May tagumpay, may pag-aari, at may matinding alab na tila nagsasabi, hindi niya hahayaan na mapunta si Hailey sa kanyang kuya. Habang si Hailey naman nakatayo doon, nanginginig at napagtanto na ang lalaking pinagtaguan niya ng kanyang sekreto ay siya palang may hawak ng pinakamalaking sekreto sa lahat. Magpaliwanag kayong dalawa, ngayon din. Ang kulog na boses na matandang Don Lopez ay umalingaw-ngaw sa apat na sulok ng marangyang opisina sa itaas ng palapag ng mansyon. Agad dinala doon ang mga pangunahing tauhan upang iwasan ang mga naglalakihang lente ng media na gutom sa iskandalo. Sarado ang pinto ngunit ang hangin sa loob napakabigat. Tila ba isang kistap na lamang sa sabog ng buong silid. Umiiyak na lumuhod si Mia sa sahig. Yakap-yakap ang kanyang tiyan habang nakatingala kay Antonio. Si Hailey naman nakatayo sa isang sulok, parang estatwang nawala ng dugo. Tulala pa rin siya, hindi rumirehistro sa kanyang utak kung paano ang lalaking binayaran niya upang maging kaulayaw sa dilim ay ang mismong anak ng pinakamayamang pamilya sa bansa. Ramdam ni Hailey ang bawat hakbang patungo sa kanya. Lumapit si Sebastian. Sa gitna ng tensyon, palihim nitong hinawakan ang kanyang nanginginig at malamig na mga daliri sa likod ng kanyang kasuotan. Ang hawak na yon mahigpit at pamilyar. Ang mismong hawak na nagpapatahimik sa kanya sa mga nakarang gabi. Totoo ba ang sinasabi ng babaeng to, Antonio? Untag ng Don. Ang mga mata nakatusok sa panganay na anak. Yumuko si Antonio, bakas ang pagsisisi at pagkapahiya. Ama, patawad. May nakaraan kami ni Mia bago pa man ang kasunduan kay Hailey. Hindi ko alam na hahantong to sa ganito. Ngunit kung totoong dinadala niya, handa akong panagutan ng bata. Mga hangal! Nanampal sa lamesa ang matandang Don. Kasalanang pampolitika at pangnegosyo ang kailangan natin ngayon upang mapalawak ang imperyo at mapagtakpan ang isyu sa stock market. Hindi natin kailangan na isang babaeng galing sa kung saan nawawasak sa pangalan ng mga Lopez. Matalim na lumingon ang matanda kay Hailey. Pagkatapos ay kay Sebastian na protektibong nakatayo sa harap ng dalaga. Sa isang iglap na pagtanto ng Don ang kakaibang kislap sa mata ng kanyang bunsong anak. At ikaw, Hailey, dahil hindi na pwede si Alexander, hindi ibig sabihin mapupunta ka sa kung kanino lang. Tumingin ang matanda kay Sebastian nang may matinding paghamak. Si Sebastian mas bata, rebelde at walang alam sa patakbuhan ng ating negosyo. Mas pinipili niyang mag-aksaya ng panahon sa pag-design ng mga damit at arkitektura kaysa hawakan ng mga kumpanya natin. Anong ipapakain mo sa pamilya ng babaeng yan, Sebastian? Ang mga guhit mo? Kahit paaminin kong mas matalas ang utak mo sa mga disenyo kaysa kay Antonio, wala kang napatunayan sa board of directors. Bagaman magkasundo ang magkapatid na Antonio at Sebastian at walang personal na alitan, alam ng lahat na si Sebastian ang itim na tupa dahil sa pagtanggi nitong maging sunod-sunuran sa dikta ng ama.
Ngunit sa pagkakataong to walang balak umatras si Sebastian. Lalo niyang hinawakan na mahigpit ang kamay ni Hailey. Ama, mahal ko si Hailey. Matapang na pahayag ni Sebastian. Ang boses niya walang panginginig. Puno ng determinasyon na ikinagulat ng lahat sa silid, lalo na ni Hailey na napatingin sa kanya nang may nanlalaking mga mata. Siya ang babaeng gusto ko at siyang babaeng pakakasalan ko. Hindi ko siya hayaan na maging biktima ng mga laro ninyo. Bago pa man makasagot ang Don, sa tila pagre-rebelde ng puso, isang lihim ng ngiti ang dumaan sa labi ni Mia habang pinupunasan ng kanyang mga pekeng luha sa sahig. Para sa kanya ang kaguluhang ito ang perpektong pagkakataon. Kung masisira si Hailey at mapapatalsik si Sebastian, si Alexander na lang mananatiling tagapagmana. At oras maikasal siya kay Antonio, ang bilyon-bilyong yaman ng pamilya Lopez ay mapapasa kamay niya at ang kanyang mga ambisyon. Hindi niya hahayaan na maging hadlang ang isang bagsak na tulad ni Hailey. Ilang linggo matapos sa malaking eskandalo sa unang gabi, nagtakda muli na isa pang mas pribado, ngunit prestihiyosong engagement party ang pamilya Lopez sa kanilang sariling hotel. Sa pagkakataong to, ang ama ni na Antonio at Sebastian ay wala sa bansa dahil umalis to para sa isang biglaang business trip sa Europe upang ayusin ang ilang foreign investments. Dahil wala ang matandang Don, si Antonio ang pansamantalang nagdesisyon na ituloy ang pagpapakilala kay Hailey bilang opisyal na fiancé sa utos na rin ng pamilyang Lopez at ng mga board members na nagnanais maibalik ang stabilidad sa stock market ng kumpanya. Suot ang isang marangyang kulay gintong kasuotan, pilit na nagpakatatag si Hailey. Alam niya, pinapanood ng lahat ang bawat galaw niya. Subalit, bago pa man magsimula ang formal na anunsyo, muling pumasok ang anino ng paghihiganti. Sa tulong ng kanyang matalik na kaibigang si Neri, nagawa ni Mia na pasukin ang control room ng ballroom at i-hack ang dambuhalang projector na nasa gitna ng bulwagan. Sa isang iglap na matay ang mga ilaw, napalitan ang screen. Sa harap ng daan-daang elite na bisita, pinalabas sa mga dokumento ng pagbagsak ng kumpanya ng mga magulang ni Hailey, ang kanilang mga listahan ng utang at ang mismong warrant of arrest at larawan ng kanyang mga magulang sa loob ng rehas. Ang babaeng yan ay isang impostor at manggagamit. Marahas na sumigaw si Mia mula sa karamihan, habang si Neri naman abala sa pagpapakalat ng mga kopya ng dokumento sa mga mesa. Pinapakasalan lang niya si Alexander dahil lubog na sa utang ang pamilya niya. Gusto niyang gamitin ang pera ng mga Lopez para iligtas sa mga magulang niyang kriminal at bagsak ang negosyo. Napahiya ng labis si Hailey sa harap ng buong altalipunan. Ang mga mapanghusgang tingin at bulungan ng mga tao ay tila mga saksak sa kanyang dibdib. Nagsimulang umagos ang kanyang mga luha at sa matinding kahihiyan, akmang tatakbo na siya palabas ng ballroom ng isang matipunong brasong humarang sa kanya, si Sebastian. Walang takot na hinawakan ni Sebastian si Hailey sa bewang. Hinila to papalapit sa kanyang tabi at tumarap sa nagkakagulong madla na may madidilim at nagbabantang mga mata. Walang masama sa isang anak na gagawin ng lahat para iligtas ang kanyang mga magulang. Malamig at umaatungal ang boses sa Sebastian na nagpatahimik sa buong silid. At hindi si Antonio ang magpapakasal sa kanya, kundi ako. Humarap si Sebastian kay Antonio sa itaas ng entablado, sa harap ng lahat ng mga mamamahayag at board members. Kuya, alam nating dalawa kung sinong mas may kakayang magdala ng kumpanya sa rurok ng tagumpay. Magkaroon tayo ng hamon para sa pagiging heir. Kapag naging matagumpay ang aking mga bagong fashion at architectural design sa darating na quarterly launch ng Lopez Enterprises, ako ang magiging opisyal na tagapagmana ng imperyo at ako ang may karapatang magpapakasal kay Hailey. Pumayag si Antonio ng walang pag-aalinlangan at may tipid ng ngiti. Batid ng panganay na mas may pambihirang talento at talino talaga ang kanyang bunsong kapatid at pagod na rin siya sa mga manipulasyon ni Mia. Nangako si Sebastian sa harap ng lahat na babalik na siya sa pamilyang negosyo, magtitino at tatalikuran ng kanyang buhay rebelde. Mula sa gabing yon, di na tinago ng dalawa ang kanilang relasyon. Higit sa lahat, palihim na ginamit ni Sebastian ang kanyang sariling mga sekretong koneksyon at natitirang yaman upang simulan ang legal na pag-rescue at paglilinis sa pangalan ng mga magulang ni Hailey sa korte. Isang bagay na unti-unting nagpapabalik ng pag-asa sa nagdurugong puso ng dalaga. Naging masigasig sa trabaho sa Sebastian. Sa nakalipas na mga linggo, tila naging ibang tao ang rebeldeng bunsong Lopez.
Araw at gabi nagpupuyat to sa kanyang opisina, pinaliligiran ng mga blueprint, tela at mga makabagong architectural rendering. Ang bawat guhit at konsepto ng kanyang binuo naglalaman ng kanyang dugo, pawis at higit sa lahat, ang kanyang pagnanais mabigyan ng proteksyon si Hailey. Nang ilunsad ang quarterly collection ng Lopez Enterprises, naging isang napakalaking pagsabog to sa merkado. Ang kanyang mga disenyo naging patok sa mga elite at foreign investors at sa loob lamang na maikling panahon tumaas ng higit sa 20% ang benta at stock value ng kumpanya. Ang pagbabagong to lihim na ikinatuwa ni Antonio. Walang anumang bahid ng inggit sa puso ng panganay na Lopez. Sa katunayan, matagal niya nang alam na si Sebastian ang may tunay na henyo sa negosyo at natutuwa siya na sa wakas nagbalik ng kanyang kapatid upang yakapin ang kanilang imperyo. Isang gabi, habang umiinom ng alak si Antonio sa kanyang opisina sa mansyon, hinarap niya si Mia na nooy abala sa pagpili ng mga mamahaling alahas. Mia, nakikita mo ba ang nagagawa ni Sebastian? Binuhay niya ang kumpanya. Seryosong pahayag ni Antonio. Mas karapat dapat siya sa posisyong ito. Handa ko ibigay sa kanya ang pagiging heir ng pamilya. Sa pagbabalik ni Ama mula sa kanyang business trip sa Europe sa susunod na linggo, ako mismong kakausap sa kanya upang opisyal na gawing tagapagmana si Sebastian. Nang marinig ito ni Mia, parang gumuho ang mundo na kanyang binuo. Lihim siyang nagngit-ngit sa galit at halos mabaon ang kanyang mga kuko sa telang hawak niya. Ang plano niyang maging asawa ng pinakamayamang tagapagmana ay tuluyang mawawala. Walang bansa kung mapupunta lang ang lahat kay Sebastian at sa hampaslupang si Hailey at hindi niya hahayaan na mangyari yon. Kinabukasan, tinupad ni Antonio ang kanyang binitawang salita. Gumawa siya ng isang formal na liham para sa kanilang ama. Sa sulat na yon, detalyado niyang pinaliliwanag ang kanyang pagbibitiw bilang panganay ng tagapagmana at ang formal na paglilipat ng lahat ng karapatan at kapangyarihan kay Sebastian bilang bagong heir. Nilagay niya to sa isang selyadong sobre at ipinagkatiwala sa pinakamatagal na katulong sa mansyon upang agad ipadala sa air courier patungo sa kinaroroonan ng Don. Subalit bago pa man makalabas ang dambuhalang gate ng mansyon ng katulong, lihim na hinarang to ni Mia sa isang madilim na sulok ng hardin. Kasama si Neri, tinakot at binayaran nila na napakalaking halaga ang katulong kapalit ng kanyang katahimikan. Lihim na kinuha ni Mia ang totoong sulat ni Antonio at tinago to sa kanyang bago pang sunugin sa ibang pagkakataon. Sa halip ang sulat ni Antoniong ipadala, si Mia at Neri ang gumawa ng isang pekeng liham gamit ng isang sopistikadong computer program upang kopyahin ang estilo ng pamilya. Sa pekeng sulat na yon, pinalabas nila na nagkakagulo at nagpapatayan na ang magkapatid na Antonio at Sebastian dahil sa pang-aakit na isang babaeng nagngangalang Hailey. Ang sulat na ito ang nag-udyok sa matandang Don na magmadaling tapusin ang kanyang business trip at mag-book ng pinakamabilis na flight pabalik ng bansa upang ayusin ang gulo. Eksakto sa bitag na inihanda ng dalawang ambisyosong magkaibigan. Nang mabalitaan ni Mia mula sa kanyang mga espiya sa airport na parating na ang pribadong eroplano ng matandang Don Lopez mula sa Europe, agad sumiklab ang tensyon sa kanyang dibdib. Alam niyang kapag nakatapak ang matanda sa mansyon at nakapag-usap ang mag-aama, agad mabubuko ang kanyang mga kasinungalingan at ang peking sulat na kanyang pinapadala. Kailangan tayong unang makatagpo sa kanya pagkababa niya ng airport, Neri. Mariing utos ni Mia habang mabilis na nagmamaneho ng isang lumang van na walang plaka na sadyang inarkila nila para sa gabing yon. Kapag nahuli tayo, katapusan na nating dalawa. Ginamit ni Mia ang pangalan at otoridad ni Antonio upang makapasok sa isang pribado at tagong terminal ng paliparan. Nang lumabas sa matandang Don, napagod mula sa mahabang biyahe at nagtataka kung bakit walang sumalubong ng mga opisyal na gwardya ng pamilya, mabilis na lumapit si Mia nang may nag-aalalang mukha. Don Lopez, pinapunta po ako rito ni Antonio. May matinding gulo po sa mansyon ngayon dahil kay Sebastian at Hailey. Kaya sa isang tago at ligtas na rest house muna kayo ipapahatid ni Antonio upang makapag-usap kayo ng pribado, pagsisinungaling ni Mia. Dahil nagtitiwala ang matandang Don sa babaeng nagdadala ng kanilang apo ng kanyang panganay, sumama to sa kanila nang walang anumang hinala. Subalit sa halip na sa isang rest house, dinala ni Mia ang Don sa isang abandonado, madilim at maulap na gusali ng isang lumang bodega sa labas ng lungsod.
Nang pumasok sila sa loob ng bodega, napansin ng Don ang amoy ng kalawang at luma. Humarap ang matanda ng may pagtataka at otoridad. Nasaan si Antonio? Bakit tayo narito sa ganitong uri ng lugar? Habang nakatalikod ang matandang Don at naghahanap ng sagot, mabilis kumuha ng isang matigas at mabigat na piraso ng kahoy si Neri na kanina pa nagtatago sa likod ng isang poste. Sa isang malakas, marahas at walang awang hampas sa likod ng ulo ng Don, pinukpok niya ang matanda. Isang malalim na daing ang pinakawalan ng Don bago to tuluyan bumagsak sa sahig at nawalan ng malay habang umaagos ang kaunting dugo sa ulo nito. Diyos ko, Mia, baka patay na to. Masyadong malakas ang pagkakahampas ko. Kabadong sigaw ni Neri na nanginginig ang buong katawan habang nabitawan ng kahoy. Tumahimik ka. Humihinga pa siya. Malamig na utos ni Mia. Walang bakas ng takot o konsensya sa kanyang mga mata. Itali mo ng mahigpit sa silyang niyan at piringan ng mga mata. Dito muna siya mabubulok sa dilim hanggang sa matapos ang kasal namin ni Antonio sa susunod na linggo. At kapag nakuha ko na ang yaman ng mga Lopez, wala na akong pakialam kung mamamatay man siya rito. Matapos silang iwan ng matandang Don na nakatali, walang malay at sugatan sa madilim na bodega, bumalik si Mia sa mansyon ng mga Lopez na tila walang anumang malubhang krimen na ginawa. Nag-ayos siya ng kanyang kasuotan, naglagay ng mamahaling pabango at nagsuot ng isang napakatamis ngunit mapanlinlang ng ngiti. Sumabay pa siya sa hapunan ni na Antonio, Sebastian at Hailey sa marangyang hapagkainan ng manson. Habang abala ang tatlo sa pag-uusap tungkol sa hinaharap, si Mia naman tahimik na kumakain habang kanyang utak ay abala sa paghabi ng susunod na yugto ng kanyang tahimik na buhay. Nakakakilabot na plano upang tuluyan mapalayas ang kanyang mga kaaway. Habang masayang kumakain ng apat sa mahabang hapagkainan ng manson, napupuno ng pag-asa ang hangin. Katabi ni Sebastian si Hailey at sa ilalim ng lamesa ay magkahawak kamay ang dalawa. Binasag ni Antonio ang katahimikan. May ngiti sa kanyang mga labi na bihira nitong ipakita. Nakasulat na ako kay Ama, Sebastian. Ipapadala ko ang formal dokumento sa kanyang hotel sa Europe. Seryosong pahayag ni Antonio habang nakatingin sa kanyang kapatid. Sinabi ko na nga sa kanyang pagdating, ikaw ng opisyal na gagawing tagapagmana ng pamilya Lopez. Mas kailangan ng kumpanya ang mga disenyo at talino mo, karapat dapat ka lang sa posisyong yon. Napatingin si Hailey kay Sebastian, bakas ang labis na pasasalamat. Ang sakripisyo ng lalaki para sa kanya at sa kanyang pamilya, unti-unti nang nagbubunga. Eksakto naman, pumasok ang katulong na lihim na binabayaran ni Mia. May dala tong isang pilak na tray kung saan nakapatong ang isang mamahaling sobre. Sir Antonio, may dumating pong urgent na sulat galing daw po sa iyong ama. Pinadadala po ng kanyang private courier mula sa airport bago pa man siya lumipad patungo sa kanyang susunod na destinasyon? Nagulat si Antonio. Mabilis na nakasagot si ama. Agad nitong sinubukan ang sulat at binasa ang nilalaman. Habang nagbabasa unti-unti, napapawi ang kulay sa kanyang mukha. Ang kanyang mga kamay nagsimulang manginig sa galit at pagtataka. Anong nakasulat, kuya? May problema ba? Tanong ni Sebastian. Agad na nakaramdam ng tensyon. Binitawan ni Antonio ang sulat sa lamesa, tila hindi makapaniwala. Sinasabi rito ni ama na hindi na muna siya makakauwi ng Pilipinas dahil sa may inaayos siyang malubhang problema sa ating foreign accounts na sinira mo, Sebastian. At hindi na matutuloy ang kasal ko kay Mia, pati na rin ang kasunduan sa pamilya ni Hailey. Ang pinakamalala, tumingin si Antonio kay Sebastian at Hailey nang may takot at lungkot. Pinapalayas niya kayong dalawa ni Hailey sa manson sa loob ng 24 na oras dahil sa panggugulo ninyo sa pamilya at sa pag-agaw mo sa posisyon ko? Ano? Napatayo si Sebastian. Naging madilim ang kanyang mukha at nayanig ang buong lamesa sa lakas ng kanyang hampas. Hindi magagawa ni Daddy yan. Alam niyang malaki ang naitulong ng mga disenyo ko sa kumpanya sa nakalipas na buwan at bakit niya idadamay ang kasunduan kay Hailey. Sa tabi ni Antonio, lihim na natutuwa si Mia. Pilit niyang tinatagong isang mapanuring ngiti sa likod ng kanyang baso ng tubig. Nagkunwari siyang nagugulat at natatakot sa galit ni Sebastian. Diyos ko, bakit nagalit ng ganyan ng Don? Baka naman nalaman niyan tungkol sa nakaraan ninyo ni Hailey. Panunuyo pa nito. Mabilis kinuha ni Sebastian ng sulat mula sa lamesa upang tingnan ang detalye.
May opisyal na silang pamilya ang papel. Bulong na Sebastian habang hinahaplos ang bakal ng marka sa ibaba ng sulat. Mukhang real ang lahat, ngunit may kakaiba sa takbo ng mga pangungusap. Hindi ganun magsalita o mag-utos ang kanilang ama, lalo na at kilala to sa pagiging prangka at formal. Agad kinabahan si Hailey. Napakapit siya sa braso ni Sebastian. Sebastian, paano mga magulang ko? Kung palalayasin tayo, paanong kasunduan? Huwag kang matakot, Hailey. Hindi kita iiwan. Mariing sagot ng lalaki. Kinuha ni Sebastian ang kanyang telepono, agad tinawagan ang numero ng ama. Nagre-ring ito ngunit walang sumasagot. Isang bagay na hindi kailanman ginagawa ng matandang Don kapag may emergency sa kumpanya o sa pamilya. Isang malaking pulang bandera ang dumaan sa utak ni Sebastian. May hindi tamang nangyayari. Hindi nila alam ang kaibigan ni Mia na si Neri ang gumamit ng isang sophisticadong software at nakaw na stamp mula sa opisina ng Don upang pekein ang bawat detalye ng sulat. Habang nagkakagulo ang pamilya Lopez, unti-unti na nahuhulog ang lahat sa bitag na binuo ng kasakiman ni Mia. Hindi pa doon nagtatapos ang kasamaan ni Mia. Upang tuluyang mapadali ang kanyang tagumpay at masigurong masisira ang reputasyon ni Hailey bago pa man to makagawa ng hakbang, gumawa sila ng isa pang malupit at mapanghas na plano ng kanyang kaibigan na si Neri. Ginamit ang mga nakaw na larawan at mga taong anggulo ngayon na mga nagdaang buwan. Mga sandaling magkasama pa si Hailey at Sebastian bilang kliyente at escort boy sa hotel suite. Sa tulong ng ilang bayarang mamamahayag at mga peking account sa social media, nagpakalat sila ng mga malisyosong balita sa internet. Kinabukasan sumabog ang balita sa buong bansa. Ang mga retrato ni Hailey at Sebastian na magkasiping at magkayakap, naging laman ng mga eskandalosong artikulo. Pinalabas sa mga balita na kunyari nagtaksil ang dalawa at tihim na nagtatalik sa likod ni Antonio habang opisyal na engaged pa si Hailey dito. Tingnan nyo to. Ang kapal ng mukha mo, Hailey. Marahas na isinampal ni Mia ang kanyang tablet sa harap ng pamilya sa sala ng mansyon. Habang nagkunwaring umiiyak at nagugulat. Habang fiancé mo si Antonio, natutulog ka sa kama ng kapatid niya. Dinumihan mo ang pangalan ng pamilya Lopez? Nang makita ni Hailey ang naglalakihang headline at ang mga mapangahas na larawan, parang gumuho ang langit sa kanyang ibabaw. Sobrang iyak ng dalaga. Ang kahihiyang idinulot nito ay hindi lang pumatay sa kanyang dignidad, kung hindi, tuluyan ding sumira sa natitirang pag-asa na mailigtas ang kanyang mga magulang. Napaupo si Hailey sa sahig, yakap ang kanyang sarili habang humihigbi. Tumahimik ka, Mia. Bulyaw na Sebastian. Ang mga matay nag-aapoy sa galit habang protektibong niyakap si Hailey upang itayo ito. Humarap siya sa dalaga, baka sa matinding sakit at pagsisisi sa kanyang boses. Hailey, humihingi ako ng tawad. Patawarin mo ko. Hindi ko ginustong magbunga ng gantong nakaraan natin. Ginamit nila ang mga pribadong sandali natin para pabagsakin tayo. Ngunit ipinapangako ko sa iyo, aalamin ko kung sinong demonyong nasa likod ng lahat ng to at pagbabayarin ko sila. Dahil sa kumakalat na dambuhalang iskandalo na nagpabagsak sa stocks ng kumpanya at sa pag-aakalang totoo ang utos ng Don na nasa peking sulat, pumasok ang main patriarch attorney at ang tagapangalaga ng pamilya Lopez. Sir Antonio, hindi na po pwedeng i-cancel ang kasal sa sunod na 3 araw? Seryosong pahayag ng tagapangalaga. Nakanda ng lahat, bayad na ang mga sponsor at nakatitig ang buong mundo sa atin. Upang maisalba ang mukha ng kumpanya at hindi tayo iwan ng mga investors, kailangan humanap ng ibang bride si Antonio na walang bahid ng eskandalo? Natuwa ng labis si Mia sa loob ng kanyang puso, ngunit pinanatili niyang malungkot ang mukha. Agad siyang humakbang pasulong, hawak ang kanyang tiyan. Antonio, hindi mo na kailangan maghanap pa ng iba. Para sa bata sa sinapupunan ko at para sa kaligtasan ng Lopez Enterprises, kami ang magpapakasal sa'yo. Dahil sa panggigipit ng sitwasyon at sa pag-aakala na wala na siyang ibang pagpipilian para sa kumpanya, napilitang tumango si Antonio. Kinagabihan sa loob na isang mamahaling presidential suite sa hotel ng mga Lopez, marangyang nagdiriwang sina Mia at Neri. May hawak silang mga baso ng mamahaling alak habang humahalakak sa tagumpay. Congratulations, Mia. Napakagaling ng plano natin. Tawa ni Neri habang nakikipag-cheers. Very soon, ikaw na ang magiging opisyal na asawa ng tagapagmana at ikaw na magiging pinakamayamang babae sa buong mundo. Yan ang nararapat sa akin, Neri.
Nakakakilabot ang ngiti ni Mia habang nakatingin sa labas ng bintana. Samantala, sa isang madilim, malamig at abandonadong bodega sa labas ng lungsod, dahan-dahang muling nagising ang matandang Don Lopez. Masakit ang kanyang ulo mula sa pagpalo, nakapiring ang kanyang mga mata at mahigpit na nakatali ang kanyang mga kamay at paa sa isang silya. Habang walang kaalam-alam ang mundo na ang hari ng pamilyang Lopez unti-unti nang pinapatay sa gutom. Habang ang buong marangyang hotel ng pamilya Lopez ay abala sa huling araw ng paghahanda para sa nakatakdang kasal nina Antonio at Mia, sina Sebastian at Hailey naman pansamantalang nananatili sa isang tago at pribadong kwarto sa kabilang wing ng hotel. Hindi sila natutulog. Gamit ang sariling computer system ni Sebastian, sinubukan nilang i-trace ang IP address kung saan nagmula ang mga kumalat na larawan. Ngunit masyadong malinis ang pagkakatago ng hacker. Sa kalagitnaan ng kanilang pag-uusap, bigla, nakarinig sila ng isang malakas at histerikong kaguluhan mula sa VIP lobby na nasa ibaba ng kanilang palapag. Dahil sa kuryosidad at kakaibang pakiramdam, lumabas sina Sebastian at Hailey at palihim na sumilip mula sa balkonahe ng mezzanine. Sa ibaba nakita nila si Neri, ang matalik na kaibigan at kasabwat ni Mia. Galit na galit nitong pinapahiya at inaaway ang isang head staff ng hotel dahil lang sa hindi nito nagustuhan ang kulay ng mga bulaklak na gagamitin sa kasal. Hindi mo ba ako kilala? Kaibigan ako na magiging asawa ng bagong heir ng mga Lopez. Isang tawag ko lang sa kanya masisira ang buhay mo. Sigaw ni Neri sa harap ng mga natatakot na empleyado. Upang lalong magyabang at patunayan ang kanyang kapangyarihan, hinila niya ang isang kwintas mula sa kanyang leeg at ipinakita ang isang gintong crest na nakasabit doon. Nakikita mo ba to? Crest to ng mga Lopez. Katunayan na hawak namin ng pamilyang to. Nanlaki ang mga mata ni Sebastian sa kanyang nakita. Napahawak siya sa riles ng balkonahe at ang kanyang panga ay nagtagay sa matinding galit at pagkabigla. Sebastian, anong problema? Ano ang crest na yan? Kabado at pabulong na tanong ni Hailey na mapansin ang pagbabago sa mukha ng lalaki. Ang gintong crest na hawak ng babaeng yan. Bulong na Sebastian. Ang boses ay naging kasing lamig ng yelo. That crest belongs to the Lopez family patriarch at hindi dahil sa nagaganap ang opisyal na succession dahil sa gulo, dapat nasa kamayan ni Daddy. It's a symbol of honor and absolute leadership na laging dala ng tatay ko sa loob ng kanyang bulsa kung saan man siya magpunta. Hindi niya kailanman ibibigay sa isang estranghero, lalo na sa kaibigan ni Mia. Paano nangyaring nasa kamay ni Neri ang crest ng daddy mo? Nanginginig ang boses ni Hailey habang napagtanto ang kahulugan noon. Ibig sabihin ba? Ibig sabihin hawak nila si daddy. Kasama sila sa pagkawala niya. Mariing sagot na Sebastian. Lumingon agad siya sa kanyang 4 na armadong personal bodyguards na tapat sa kanya. Sundan niyo ang babaeng yan paglabas ng hotel. Huwag kayong magpapahalata. Alamin ninyo kung saan siya pupunta. Sinundan ni na Sebastian at Hailey kasama ng mga gwardya ang kotse ni Neri. Lumabilis lumabas ng lungsod. Humantong sila sa isang liblib, madilim at abandonadong lumang bodega ng gusali. Dahan-dahan, pumasok sina Sebastian at Hailey sa madilim na pasilyo. Sinusundan ng liwanag ng flashlight ni Neri. Huminto si Neri sa harap na isang salyadong silid at binuksan ang pinto. Narinig ni na Sebastian mula sa labas ang marahas na boses ng dalaga. Kumain ka nga, matanda ka. Kung ayaw mong mamatay sa gutom dito bagong kasal bukas, wag mo kong titingnan ng ganyan. Dahil bukas, basura na lang kayo ng mga anak mo. Pakawalan mo ko, mga kriminal kayo. Kapag nakalabas ako rito, titiyakin kong mabubulo kayo ni Mia sa kulungan. Sigaw na isang nanghihinang matandang boses. Dad? Di na napigilan ni Sebastian ang kanyang sarili. Sa matinding galit, malakas niyang sinipa ang pinto ng silid, dahilan upang magiba ito at bumagsak sa sahig. Mabilis na pumasok sina Sebastian kasama ng mga bodyguard, habang si Hailey naman sumunod na may hawak na telepono upang i-record ang lahat. Nagulat si Neri, nabitawan ng mangkok ng pagkain at takmang tatakbo nang harangin siya ng mga baril ng mga bodyguard. Sebastian, anak! Umiiyak at nanghihinang tawag ng matandang Don Lopez nang tanggalin ni Sebastian ang piring sa mga mata nito. Baka sa mga pasa at sugat sa katawan ng matanda dahil sa ilang araw na pagkakagapos ng walang sapat na tubig at pagkain. Iniligtas na Sebastian at Hailey ang Don.
Sa takot na mabaril at mabilanggo ng habang buhay, tuluyang lumuhod si Neri sa sahig. Umiiyak, nanginginig itong umamin sa harap ng kamera. Patawad, patawad po. Si Mia ang may kasalanan ng lahat. Siya ang nag-utos na hampasin at itago ang Don para makuha niyang yaman bukas sa kasal. Niyakap na si Sebastian ng kanyang ama, habang si Hailey naman nakaramdam na matinding pag-asa. Hawak na nila ang katotohanan at oras na para sa huling pagtutuos. Dumating ang araw ng ingranding kasal, ang Marangyang Katedral na pupuno ng mga pinakamataas na tao sa lipunan at ng mga mamamahayag. Nakasuot si Mia na isang napakagandang trahe de boda na gawa sa mamahaling sutla at lace, habang hawak ang isang bouquet ng mga puting rosas. Abot kamay na niya ang kanyang pangarap, ang maging reyna ng pamilya Lopez at ang pinakamayamang babae sa bansa. Sa tabi ng altar nakatayo si Antonio, blanco ang mukha, ngunit may nakatagong kakaibang talas sa kanyang mga mata. Kanina pa siya tinawagan ni Sebastian tungkol sa katotohanan at handa na siya na sumayaw sa huling laro ni Mia. Nang magsimula ang seremonya, naglakad si Mia sa gitna ng dambana nang may malaking ngiti. Subalit bago pa man makapagtanong ang pari para sa pagpapalitan ng sumpa, isang malakas na kalabog ang yumanig sa buong katedral. Bumukas na marahasan dambuhalang pinto ng simbahan. Pumasok ang matandang Don Lopez, tuwid na tuwid ang tayo kahit may benda pa ang ulo, kasama sa Sebastian na nakahawak sa kamay ni Hailey. Kasunod nilang isang pangkat ng mga armadong pulis at mga tauhan ng National Bureau of Investigation or NBI. Nagkagulo ang mga bisita, agad humarap ang mga kamera ng media sa pinto. Napaurong si Mia. Tuluyang nabitawan ang kanyang bouquet at namuti ang mukha sa matinding takot na makita ang Don na buhay at malakas. Itigil ang kasal na ito? Ang kulog ng boses ng matandang Don ay umalingaw-ngaw sa buong katedral. Naglakad siya patungo sa altar, ang mga mata nakatitig kay Mia ng may matinding galit. Ang kasalang ito ay isang malaking pambabastos. Ang babaeng yan, si Mia, ang utak sa likod ng pagkidnap at pagtatangka sa aking buhay sa loob ng ilang araw upang nakawin ang kapangyarihan at yaman ng aking pamilya. Hindi, hindi yan totoo. Sinisiraan lang nila ako. Histerikong sinilit ni Mia habang umiiyak at lumingon kay Alexander. Lumingon siya at nanginginig na humawak sa binti ng lalaki. Antonio, tulungan mo ko. Tulungan mo ko. Para sa anak natin, huwag kang maniniwala sa kanila. Subalit galit at walang awa siyang tinabig ni Alexander papalayo. Hindi ko tutulungan ng isang kriminal na katulad mo, Mia. Malamig na pahayag ni Antonio habang pinapakita ang isang dokumento. Ito ang resulta ng investigasyon ng mga doktor ko. Hindi ka buntis, Mia. Pineke mo lahat ng dokumento para gapangin ang pamilya ko at nakuha na ng mga pulis ang buong pag-amin ng kasabot mong si Neri kasama ng video ng pagkidnap ninyo kay ama. Agad lumapit ang mga pulis upang piringan at pusasan si Mia. Habang hinihila siya palabas ng simbahan, nagwawala at sumisigaw si Mia sa tindi ng kahihiyan. Sa harap ng daan-daang kamera na kumukuha ng kanyang pagbagsak, kasabay nito nadakip din si Neri at mga bayarang mamamahayag na sumira sa pangalan ni Hailey. Nang tumahimik ang buong katedral, kinuha na matandang Don Lopez ang mikropono sa harap ng altar. Humarap siya sa media at sa lahat ng mga bisita. Ngayong araw na ito, sa harap ng Diyos at ng tao, nais kong i-anunsyo na binabawi ko ng lahat ng aking mga naunang desisyon dahil sa panlilinlang. Meron na tayong bagong opisyal na tagapagmana sa buong Lopez Enterprises, walang iba kundi ang aking bunsong anak, si Sebastian Hanley Lopez. Nagpalakpakan ng lahat. Tumingin ang matanda kina Sebastian at Hailey nang may malambot na mga mata, bakas ang pagsisisi. At higit sa lahat, ibinibigay ko ang aking buong puso at basbas para sa kasal ni Sebastian sa babaeng tunay na nagligtas sa aming pamilya, si Hailey. Ilang linggo matapos ang malaking eskandalo sa parehong katedral ngunit sa mas mapayapa at masayang pagkakataon, ginanap ang tunay na kasal. Ang paligid na pupuno ng mga sariwang bulaklak at musika ng pag-ibig. Suot ang isang perpektong trahe de boda na mismong si Sebastian na nagdisenyo, dahan-dahan. Naglakad si Hailey patungo sa altar kung saan naghihintay ang lalaking nagpabago ng kanyang buhay. Umiiyak sa labis na kaligayahan si Hailey habang nakatingin sa gilid ng simbahan. Naroon ang kanyang ama at ina,
Malaya na, nakangiti at ganap ng nalinis ang mga pangalan mula sa lahat ng mga peking akusasyon na si Mia din palang may gawa nung una upang itulak si Hailey sa kasunduan kay Alexander. Na magtagpo ang mga kamay ni na Sebastian at Hailey sa harap ng altar, siniil sila na isang matamis at mainit na halik matapos ang basbas ng pari. Ang kwentong nagsimula sa isang buwan ng bawal na transaksyon at pagtatago sa dilema ay opisyal ng humantong sa isang wagas, legal at walang hanggang pag-ibig sa ilalim ng liwanag. 2 taon pagkalipas, isang marangyang gabi ng parangal ang nagaganap sa Grand Ballroom ng Lopez International Convention Center. Ang buong altaripunan muling nagtipon, ngunit sa pagkakataong to, wala nang bahid ng iskandalo o takot. Ang bulwaga na pupuno ng ingay ng baso, tawanan at mga dambuhal ang screen na nagpapakita ng pinakabagong tagumpay ng kumpanya. Ang Hailey's Grace Collection, isang serya ng mga luxury resorts at fashion line na idinisenyo ni Sebastian na inspirasyon ng kanyang asawa. Sa gitna ng entablado, nakatayo si Sebastian, mas mukhang mature, makisig sa kanyang custom tuxedo at may otoridad bilang pinakamatagumpay na CEO at Chief Designer ng Lopez Enterprises. Ang sining at arkitektura hindi lang tungkol sa magagandang linya o mamahaling materyales. Panimula ni Sebastian sa kanyang talumpati, habang ang mga matay diretsyo at nakatitig sa isang partikular na mesa sa unahan. Ito ay tungkol sa pagtatayo ng isang pundasyon na hindi magigiba ng kahit anong unos. At ang pinakamagandang obrang nagawa ko sa buong buhay ko ay ang pamilyang binuo ko kasama ng babaeng nagligtas sa aking puso. Sinalubong na masigabong palakpakan ang kanyang huling sinabi. Bumaba si Sebastian sa entablado at diretsyong naglakad patungo kay Hailey na nooy napakaganda sa kanyang emerald green gown. Sa tabi ni Hailey nakaupo ang kanyang mga magulang na ngayoy ganap ng nakabawi sa kanilang negosyo at mukhang mas bata at malusog. Naroon din si Antonio na ngayoy masaya na rin sa kanyang pribadong buhay bilang head ng foreign operations ng kumpanya at ang matandang Don Lopez na proud na nakatingin sa kanyang 2 anak. Masyado ka namang madrama sa speech mo, hubby? Bulong ni Hailey habang nakangiti nang salubungin siya ni Sebastian na isang banayad na halik sa pisngi. I'm just telling the truth, wifey. Malambing na sagot ni Sebastian, sabay haplos sa maliit at umbok na tiyan ni Hailey. 5 buwan na itong buntis sa kanilang panganay at sa pagkakataong to, ito ay isang tunay na biyaya ng pag-ibig. Matapos ang formal na bahagi ng gabi, palihim na hinila ni Sebastian si Hailey palabas ng ballroom. Sumakay sila sa isang pribadong elevator patungo sa penthouse suite ng hotel. Ang mismong lugar kung saan nagsimula ang lahat 2 taon nang nakalilipas. Nang makalabas sila sa balkonahe, sinalubong sila ng malamig na hangin ng gabi at ang nagniningning ng mga ilaw ng lungsod. Niyakap na Sebastian si Hailey mula sa likod, pinatong ang kanyang baba sa balikat ng asawa habang magkahawak ang kanilang mga kamay sa ibabaw ng tiyan ng dalaga. Naalala mo pa ba nung una tayo magkita rito? Bulong na Sebastian. May pilong itis sa mga labi. Kala mo talaga nun, escort boy lang ako, nababayaran mo para sa kalayaan mo. Natawa na mahina si Hailey. Sumandal siya sa matipunong dibdib ng asawa. Ang dibdib na dati pinag-iiyakan niya, ngunit ngayon kanya ng kanlungan habang buhay. Kasalanan ko ba? Ang galing mo kasing magpanggap. Sino bang mag-aakala ng lalaking binayaran ko para mahalin ako sa loob ng 1 buwan ay ang mismong bilyonaryong Lopez na nagmamay-ari ng buong buhay ko? Humarap si Sebastian kay Hailey, hinawakan ang kanyang mukha ng walang kapantay na pagmamahal. Hindi ako nagpanggap ng mahalin kita, Hailey. Nung gabing una mong hiningi ang tulong ko, binitawan ko ang buhay rebelde ko. Ginapang ko ang trono ng mga Lopez hindi para sa yaman, kundi para magkaroon ako ng kapangyarihang protektahan ka at ang pamilya mo. Napaiyak si Hailey sa galak. Hinawakan niya ang pisngi ni Sebastian. Salamat, Sebastian. Salamat dahil hindi mo ako binitawan nung pilit kitang tinutulak palayo. Hindi kita bibitawan, Hailey. Pagsaluhan mo natin ang dilim o ang liwanag, ikaw lang ang asawa ko, sagot na Sebastian. Sa ilalim ng kalangitang puno ng mga bituin, dahan-dahan, niyoko ni Sebastian ang kanyang ulo at siniil si Hailey ng isang matamis, malalim at mapusok na halik. Isang halik na walang halong takot, walang kontrata at walang bawal. Ang kanilang kwento na nagsimula sa isang lihim na gabi ay tuluyan ng naging isang perpektong obra ng habang buhay na pag-ibig.
Maraming salamat po. Hanggang sa susunod po ulit nating kwento. God bless everyone.